at minanaw sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ito po muli ang programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa panang nakasulatan. Ito po yung lingkod, Bali Ariel Guevara, makapatig po sa inyo na isang magandang gabi at kasama natin muli ang ating Pastor Jeff. At bago po tayo mag-umpisa ay batiin po natin ang ating mga kapatiran sa Mayniga, Bagbagin. Sa pangunan ng ating Pastor Jeff Hasby at sa kanyang may bahay, gayon din ang Family One, Family Bayon, Family Durmal. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At binabati rin natin sila ni Sergia Emi Parlungay diyan sa Ipalintes. Binabati natin sila ang Family Miguito, Family Ayag diyan sa Valenzuela. At binabati rin natin ang ating kapatid diyan sa Bulacan, Sister Arlene Guevara. Sa Dubai, Sister Ariela Guevara. At nabati rin natin ang ating kaibigan ng Pastor John. Sa North Sagaray, si Pastor Jimmy Estumago, Padre John Ray Estumago at si Kuya Wilker Miamo diyan sa Dasmariñas, Cavite. Binabati. At ngayon din si Pastor Tahome. Binabati po natin siya ng isang magandang gabi. At tayo nakaraan, di man tayo nakapunta sa kanyang kanyang pag-imbita, mga kaibigan. Ngunit napanood natin sa live yung kanilang naganap na kanilang sharing doon sa kanyang iglesia. So binabati natin si Pastor Resty Tahome at si Brother Agustin, no, ng isang magandang gabi diyan sa Laguna. Binabati natin siya ng isang magandang gabi. Ngayon din si Brother Norvin Saren diyan sa Hungary at sa kanyang may bahay. Pinapati po natin sila ng isang magandang araw diyan kung anumang oras sa kanila diyan. So bigay natin pagkakataon sa ating Pastor Jeff upang siya po ay makapagbati. Maraming salamat, Brother Aljon. At binabati natin si Sir Lisa, no? Hindi ko alam, baka naoperahan siya. Panginoon na po ang magpapagaling sa kanya at ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Patuloy po kayong mantabay, si Brother Joel, 10 ng kanyang mga anak. Salamat, Brother Aljon. Muli mga kaibigan ay nabati natin yung ating mga viewers dyan. Paki-share, paki-like na rin po ating video upang marami pong makinabang ng salita ng Diyos, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan ay pag-aaralan po natin kasi po ng nakaraan ang topic natin ay ang Diyos ba ay namatay, kasi maraming paniniwala na ang Diyos daw ay namatay. So lumalabas na pag ang Diyos ay namatay, lumalabas ang Diyos hindi siya espiritu. So ang Diyos merong laman at buto. Pero sa pananakasulatan mga kaibigan, pinaliwanag po namin nakaraan na ang Diyos po ay immortal. Sa 1 Timothy 1:17, walang kamatayan. So ang Diyos na ito ay espiritu. Ito po ay nagmula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yan po ang aming inikilalang Diyos, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. At wala sa kalikasan ng Diyos na siya po ay namatay, kundi ang namatay po ay ang kanyang anak, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. At yung kanyang anak, yun po ay nakibahagi sa laman at dugo upang tayo po ay matubos sa kamatayan, na ang kamatayan, ang naghahari po ay walang iba kundi ang Diablo, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So ngayon po mga kaibigan ay tungayan po natin yung ating pag-aaralan dahil nga diyan sa ating sa social media, mga kaibigan, maraming bumabati ko sa atin tungkol po sa aral na oneness. No, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So bigyan po natin panahon ating Pastor Jeff upang pambungad, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Yes, amen. Ang Diyos po ay Espiritu, 4:24 ng Juan. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi lamang siya Diyos na Espiritu, kundi sa Hebreo 12:9, Ama siya ng lahat ng Espiritu. So, ang Espiritu na ito, pure yan, absolute one yan na Spirit. Wala po yan tao sa kanyang kalooban dyan. No? Naniniwala po kami na ang monotheism, yan po ang Diyos Ama, yan po ang nag-iisang Ama na pinapanigan naman ng Biblia, Santiago 1:17, 1 Corinthians 8:6, Malakay 2:10, at napakarami pa pong mga talata. No? 23:9 ng Mateo, na ang Ama ang siyang dapat natin sambahin sa Espiritu at katotohanan.
Dahil yan ang absolute one, Brother Aljon. Amen. At kasi may pahayag sila, Pastor, no? Yes. Na tunay na Diyos yung Ama at gayon din ang anak tunay na Diyos. Okay, so ilan na ngayon ang Diyos? Pero tinatanong natin sila kung ilan ang tunay na Diyos, Yes. ayaw nila naman aminin na dalawa ang tunay na Diyos. Okay? Pero naniniwala sila na yung Ama ay tunay na Diyos at gayon din yung anak tunay na Diyos. No? Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi salungat ito sa pahayag ni Apostol Pablo kung ang anak mga kaibigan ay tunay ng Diyos. Yes. Kasi ang pahayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 8:6, sabi niya doon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, Yes. ang Ama. Amen. So binibigyan kapamigatan ni Apostol Pablo na meron lamang isang Diyos, walang iba kundi ang Ama. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, kung sa pahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 1 verse 8 na yung anak ay Diyos, ito ay magkakaroon ng kontrahan, Pastor. Yes. Dahil Amen. sabi ni Apostol Pablo, may isang Diyos lamang ang Ama. Mhm. Pero bakit ang kanilang ipinagpapalagay sa Hebreo 1:8 na yung anak ay Diyos? Yes. So titingnan natin mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Dito sa Hebreo chapter 1 verse 8, ano pahayag ng banal na kasulatan? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Ito mga kaibigan, mga kapatid, granting without accepting, granting, tanggapin natin yung anak ay Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid. Pero kung titignan po natin sa verse 9, Yes. inibig mo ang katwiran, kinapuutan mo ang kasamaan. So, maliwanag, Pastor, na tinutukoy nilang anak ng Diyos, Yes. inibig yung katwiran at kinapuutan niya ang kasamaan. Sabi nito mga kaibigan, kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahan higit sa iyong mga kasamahan. So lalabas, Yes. kung Ay, yung Diyos. anak mga kaibigan Ay Diyos. ay Diyos sa Hebreo 1:8, bakit ang pahayag ni Apostol Pablo, ang iyong Diyos at ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo. Ng langis. So lalabas mga kaibigan, mga kapatid, itong anak na ito sa Hebreo 1:8 na sinasabi niyong Diyos, bakit may tinutukoy na Diyos sa Hebreo 1:9? Mhm. Na ang iyong Diyos ay nagbuhos sa inyo ng kasiyahan, mga kaibigan at mga kapatid. So lumalabas, magiging dalawa ang Diyos na ito. Yes, amen. At maaaring magtatanong ang ating mga taga-subaybay, Brother Aljon, kung Diyos ang anak, kailan nagsimula? Maliwanag yung mga kaibigan. Halimbawa, Diyos yung Ama, Yes. Diyos yung anak, mga kaibigan. Parehas ba sila? Pantay sila nag-iral? Mga problema, sabay ba silang umiral? Yun ang tanong. Kasi may anak Yes. Hindi naman pwede na yung anak kasabay niya yung ama. Hallelujah. Di dalawa na ang Diyos. Otherwise, hindi siya tatawaging anak Oh. kung sabay sila ng ama. Hallelujah. Magiging dalawa ngayon ng ama, mga kaibigan, at hindi naman pwedeng mauna yung anak sa ama. Yes. Kundi mga kaibigan, ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa ama. Yes. Pwede bang basahin natin? Inaamin kasi ni Kristo, Amen. nagbuhat din siya sa ama. Yes. Sa unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, Nabuhat sa kanya. na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. So yung isang Diyos na Ama na ito, mga kaibigan, nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay, mga kaibigan. Ngayon, kung nagbuhat ang lahat ng bagay sa Ama, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, yung anak ba ay nagbuhat sa Ama? Ito magandang Siyempre. tanong. Galing sa kanya, lahat ng bagay. So, lahat ng bagay, nagbuhat sa Ama. Ang tanong dyan, yung anak ba, nagbuhat sa Ama? Hindi naman siya tatawaging anak kung hindi siya nagbuhat sa Ama. Yes. At ito ay inaamin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagbuhat sa Ama. Pakinggan po natin, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Inaamin ba ng Panginoong Jesucristo na siya ay nagbuhat sa Ama? 16:27 hanggang 28 ng 1.
Ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Siya po ang may sabi nito mga kaibigan, hindi po kami. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Yes. Kung siya na pala yung Ama, Yes. bakit pinapahayag niya pa na siya ay nagbuhat sa Ama? Yes. So maliwanag mga kaibigan, kung siya ay nagbuhat sa Ama, di ba lumalabas na siya ay anak? Yes. Hindi Amen. naman pwede yung anak yung Ama nagbuhat sa anak. Amen. Kundi yung anak ay nagbuhat sa Ama. Tuloy natin, 28. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. So isabihin mga kaibigan, nang nagbuhat siya sa Ama, iiwan niya ang sanlibutan at muling paparoon siya sa Ama. So inaamin ng Panginoong Jesucristo na nagbuhat siya sa Ama. Yan naman ang pahayag ni Apostol Pablo na ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa Ama. So ito, Pastor, Yes. kung yung anak ay nagbuhat sa Ama, ang Espiritu Santo ba ay nagbuhat din sa Ama? Yes. Hallelujah. Kung maigi, sagutin natin mga kaibigan. Amen. Biblia ang sasagot, hindi po kami. Dito po sa aklat mga kaibigan at mga kapatid, dito sa John chapter 15 verse 26, ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Yes. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Amen. Ito palang mga aliw, mga kaibigan at mga kapatid, na ang Espiritu ng katotohanan ay nagbubuhat sa Ama. Yung anak mga kaibigan, nagbuhat sa Ama. Amen. Maging yung Espiritu ng katotohanan ay nagbubuhat din sa Ama. Tama ang pahayag ni Apostol Pablo na ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa Ama. Nagbuhat sa Kanya yung anak, maging yung Espiritu Santo mga kaibigan ay nagbubuhat sa Ama ayon sa pahayag ng aklat ng Juan 15 at ang bersikulo po ay 26 Yes. mga kaibigan. Amen. Kaya ang absolute one na aming inikilalang Diyos ay walang iba kundi ang Ama na gumawa ng langit at lupa. Amen. Ayon sa Malakay 2 at ang bersikulo ay 10, Yes. wala baga tayong lahat na isang Ama, Amen. hindi baga isang Diyos na lumalang sa atin. Sabi niya mga kaibigan, wala baga tayong lahat na isang Ama. Kung yung isang Ama natin ay isang Diyos, yung Ama at Diyos ba, ito rin ba ang Diyos at Ama ni Kristo? Mga kaibigan at mga kapatid, Buti tanungin natin mismo, Panginoong Jesucristo. tanungin natin mga kaibigan, Panginoong Yesus, ikaw ba meron ka bang Diyos at Ama? Maigi basahin natin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. May Diyos at Ama ba ang ating Panginoong Jesucristo? Yes. Dapat Biblia ang sumagot mga kaibigan sa aklat ng Juan sa 20 at ang bersikulo po ay 17. Ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama." So sa makatuwid, may Ama ang Panginoong Jesucristo. Yes. Aking Ama, inyong Ama, yung Ama ng mga alagad, at yung Ama ni Kristo, hindi magkaiba. Yes. Amen. Aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, Inyong at Diyos. inyong Diyos. Yes. So maliwanag mga kaibigan, si Kristo may Ama at meron siyang Diyos. Ang tawag niya sa kanyang mga alagad kapatid. Amen. Lalabas kung Diyos ang ating Panginoong Kristo, ay meron palang kapatid ang Diyos. Yes. Hallelujah. Medyo magkakaroon na sila ng question mark dyan, Brother Aljon. Wala namang kapatid ang Diyos. Bagkos, ay ayaw pa nga ng Panginoong Jesucristo na tawagin ang sinumang tao na ama eh. Ayaw nga magpatawag ng, sabi ng Panginoon sa 23:9 ng Oo. Mateo, huwag kayong patawag na Ama, Oh.
sa sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatuwid bagay ay siyang nasa langit. Yes. So yung Ama nasa langit, Amen. mga kaibigan. So, Hallelujah. lumalabas, mga kaibigan, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay kikilala natin, mga kaibigan, bakit meron siyang kapatid? Hallelujah. Pwede ba yun, mga kaibigan, yung kanyang kapatid, tao, tapos siya Diyos? Hallelujah. O hindi naman pwede ganun, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, pinapaliwanag ng Panginoong Jesucristo, aakyat ako sa aking Ama, Yes. inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. Kasi ang naparito, mga kaibigan, ayon sa unang 1:5:20, ang naparito yung anak ng Diyos. Yes. Amen. Binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin yung tunay na Diyos. Mga kaibigan, maigi basahin natin sa unang 1:5 at ang bersikulo ay 20. Mga kaibigan, sabi doon, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating siyang makilala na totoo. At sino yung makikilalang totoo? Walang iba kundi yung Ama. Yes. At tayo'y nasa Kanya'y totoo. Amen. Yung makikilala mong totoo, may anak yun sa makatuwid sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ayan, tuldok yan, mga kaibigan. Sa makatuwid sa Kanyang anak na si Hesus Kristo, tuldok. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yes. Nasa Kanyang anak Hallelujah. na si Hesus Kristo. So maliwanag, mga pastor, Amen. yung tunay na Diyos at yung buhay na walang hanggan nasa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Amen. Kaya nga, sabi ni Kristo, ang Ama ay tumatahan sa akin. Amen. Yan ba, mga kaibigan? Sang-ayon ba yan kay Apostol Pablo na yung tunay na Diyos na kay Kristo? Maigi pa sa basahin natin Yes. sa English kasi wala akong English. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Tingnan natin, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ito'y pinapahayag ng ating Apostol Pablo. Babasahin po natin, mga kaibigan, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Maigi, babasa natin sa ating pastor. 5:19 of the book of 2 Corinthians. Sabi dito, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Sabi diyan, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo. God was in Christ. Yes. Ang Diyos na kay Kristo. Yung Diyos na kay Kristo, ito ang tunay na Diyos. Yes. Hallelujah. Ito yung kaisa-isahang Diyos na dapat nating makilala. Mga kaibigan, kahit si Apostol Pablo, sumasang-ayon siya kay Juan, na yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak na si Hesus Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, ang Ama ay tumatahan sa akin. Yes. Amen. Sino ang tunay na Diyos, mga kaibigan? Yung Amang tumatahan kay Kristo o si Kristo na tinatahanan ng Ama? At pangalawa pang tanong dyan sa aming mga kapatid, kung ang anak, siya na ang ama, bakit pa tumatahan ang ama sa kanya, Brother Aljon? Kasi kung yung Ama mismo ay ang payag kasi ng mga oneness, Yes, siya na ang Ama. yung Ama, Oo. nagkatawang tao. Oo. So, Hindi that- wala nang indwelling. Wala na. Hindi na malalahan yung Ama doon sa katawan kasi yung Ama na mismo yung katawan na nagkatawang tao. Kita nyo, kayo humusga, mga kapatid. Maliwanag din naman nila yan. Kasi paano ba tatahan ng Ama kung yung anak ay tunay ng Diyos Naging ama na. at sabi ni Kristo, ang Ama'y tumatahan sa akin, yung Amang tumatahan sa kanya, tunay ng Diyos, Yes. ay dalawa na ang tunay ng Diyos. Yun ang lalabas. Isang anak na tinatahanan ng Ama na tunay ng Diyos. So ngayon, alam naman natin na ang takbuhan nila, Brother Aljon, sa peer na usapan, hindi naman tayo, galing naman tayo sa matagal na panahon dyan, ang takbuhan nila, ako at ang ama, ay iisa. Okay, basahin natin. Sige. Mga kaibigan at mga kasikip. Para hindi bias. Kasi ito, binibigyan nila ito ng maling pakahulugan nung pahayag na ating Panginoong Jesucristo na ako at ang Ama ay iisa. Ang talata na yan, Brother Aljon, ayon sa kanila, ang salitang ako at ang ama
ay iisa. Ang kahulugan niyan, ako ang Ama. Yan ang kahulugan sa kanila. Okay, ikibasahin natin mga kaibigan. Ako at ang Ama ay iisa. Oh. Iba-iba unawa nila Yes, dito. ang unawa nila dyan, ako ang Ama. Iisang Diyos. Ang unawa ng oneness dito, iisang Diyos. Yes. Ay sabi niya, ako at ang Ama iisa. Pero tanong, ang pagkailanlan ba nila sa anak, tao o hindi? Hindi ko alam sa kanila kasi minsan tao, minsan Diyos. Kung ako at ang Ama ay iisa, kung yung anak pala ay tao, at yung Ama ay Diyos, paano naging isa yung tao at Diyos? Hallelujah. Sila sumagot niyan, no? Sa aming mga kababayan na nakikinig. No? Kasi bakit? Nasa huling panahon na tayo eh. Sino nagpaparatang kayo ng Apostolic Back to the Bible kulto? Sino kaya ang kulto? Ha? Maigi, basahin natin. Yung ibig sabihin ba ng ako at ang Ama ay isa? Ayun. Mas maganda, paliwanag natin yan, Brother John. Diyos ba yung ibig sabihin ba nito? Siya ng Ama. Diyos yung Ama? Oh. Diyos din yung anak? Yung anak, siya rin yung Ama? Yung Ama, siya rin yung anak? Ganun ba yun ang paniniwala? Dito sa 1:30, hindi kasi nila pinabasa yung context 1. Yes, amen. Yan ang nagiging problema. Merong point dito ang ating Panginoong Jesucristo na gusto niya ipaunawa sa atin. Ano ibig sabihin, mga kaibigan? Basahin po natin sa aklat ng 1 Gs at ang versikulo ay 28. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo? Yes. Nang sinabi niya na ako at ang Ama iisa. Ibig sabihin ba, siya rin yung Ama, siya rin yung anak, Diyos yung Ama, Diyos yung anak? Yung ba ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo? Tingnan po natin mga kaibigan. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. Kailanman ay hindi sila aagawin ni malilipol sa aking kamay. Ano ang pahayag niya sa 29? Amen. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Yes. Hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Yung una nangangalaga sa tupa sa 28, kamay ni Kristo. Yes. Ngalagaan niya yung mga tupat, nga binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At sa 29, ang aking Ama na sa kanya'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Yes. So lumalabas ito, Pastor, Yes. kamay ni Kristo Yes. sa pag-iingat niya sa mga tupa at kamay ng Ama sa pag-iingat niya rin sa mga tupa. Kaya ang conclusion ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Yes. Ibig sabihin ba, mga kaibigan at mga kapatid, Siya na rin ang Ama. siya rin yung Ama. Ito po mga kaibigan, ipinapahayag, i-describe ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, yung 1:30, yung salitang 1 dyan, mga kaibigan, yan po ay adjective. No, dinidescribe ng ating Panginoong Jesucristo kung ano yung ginagawa ng kanyang Ama, gayon din yung kanyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama, iniingatan yung mga tupa upang huwag mawala. Amen. Ganon din po yung ginagawa niya. Iniingatan niya ng kanyang kamay yung kanyang tupa upang ito hindi mawala. Kaya ang conclusion niya, ako at ang Ama iisa. Anong ginawa ng mga Hudyo? Pakinggan yung mga kaibigan. Yung unawa ng mga Hudyo, yan din ang unawa ng mga oneness ngayon. Yes. Naakala ng mga Hudyo na sinasabi ni Kristo na ako at ang Ama iisa, pinakikilala ni Kristo, Diyos siya. Yes. Pero mga kaibigan, pakinggan yung mga kaibigan. Amen. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yun ang binabato ninyo sa akin? Ang pinapakita pala, pinaparealize ni Kristo doon sa mga Hudyo, yung mga mabubuting gawa na pinapakita niya mula sa Ama. Yes. Yun ang pinapakita niya sa mga Hudyo. Ang nasa kaisipan ng mga Hudyo, nang sinabi niya ako tamay ba, nasa isip nila, hindi, Diyos ka. Namumusong ka, nagkukunwari kang Diyos. Ang pinipilit, Pastor, ng mga Hudyo, Yes. na nakasinungalingan, sinasabi raw ni Kristo, Diyos siya. Yun ang parata ng mga Hudyo. Pero ang conversation, mga kaibigan, pinapakita ni Kristo yung kanyang mga gawa.
yung gawa ng Ama, na ang kanyang gawa na mula sa Ama, na kanyang pinapakita sa mga Hudyo, doon sila magsisampalataya, na iisa sila sa pag-iingat ng mga tupa. Bakit? Pakinggan po natin mga kaibigan. Yes. Sabi ni Kristo, adin sa mga gawang ito, ang pinapatuloy niyo sa akin, anong response ng mga Hudyo? Pakinggan niyo. Sinagot sinagot siya ng mga Hudyo. Eto pastor, mga Hudyo na ang Yes. sumagot. Hindi dahil sa mabuting gawain binabatukan namin, Yes. kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Yun ang unawa ng mga Hudyo. Yes. Nang sinabi ni Kristo na ako't amay iisa, si Kristo raw nagkukunwaring Diyos. Yes. Pero ang pinapahayag naman ni Kristo, maraming mabuting gawang pinakita ko sa inyo. Yes. Alin sa mga gawang ito ang binabato ninyo sa akin. Sabi ng mga Hudyo, hindi ka namin binabato dahil sa mabuting gawa mo. Binabato ka namin, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Ay, ano naman reply ni Kristo, mga kaibigan? Yes. Para maabot ni Kristo ang unawa ng mga Hudyo, pakinggan nyo mga kaibigan, sabi rito sa 34. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama ang sinugod sa libutan? Ikaw ay namumusong? Sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Sinasabi ni Kristo, anak siya ng Diyos Yes. Hindi naman siya sabi na siya ay Diyos. Yes. Anak siya ng Diyos. Tuloy. 37. Kung, eto pastor, ang Yes. response ni Kristo. Amen. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, Yes. huwag ninyo akong sampalatayanan. Yes. Amen. Ano ba ginagawa ng kanyang Ama? Yung ginagawa ng kanyang Ama, iniingatan yung mga tupa. Yes. Yung ginagawa ni Kristo, yun din yung ginagawa ni Kristo, iniingatan din yung mga tupa. Huwag kang sumampalataya kay Kristo kung hindi niya ginagawa yung gawa ng kanyang Ama. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa kung hindi niya ginagawa yung gawa ng kanyang Ama. Yes. Amen. Bakit? 30 Pasahin natin mga kaibigan. Datapwat, kung ginagawa ko ang yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, magsisampalataya kayo sa mga gawa. Sabi pa ni Kristo mga kaibigan, magsisampalataya kayo na Diyos ako, o magsisampalataya kayo sa mga gawa. Hallelujah. Hindi na nga pinipilit ni Kristo na maniwala yung mga Hudyo sa Kanya Hindi niya na pinipilit kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, sumampalataya na lang kayo sa mga gawa. Bakit? Sapagkat yung kanyang gawa, mga kaibigan, maraming mabubuting gawa mula sa Ama. Yes. Ang pinakita ko sa inyo, ano ibig sabihin ni Kristo? Huwag kang maniwala sa sinabi ni Kristo na ako at ang Ama iisa kung hindi niya ginagawa yung gawa ng kanyang Ama. Yes. Amen. Dahil doon sila iisa Iniingatan ng Ama yung tupa, iniingatan din ni Kristo ang mga tupa. Kaya ang konklusyon ni Kristo, ako at ang Ama iisa. Yes. Sabi niya mga kaibigan, kung mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi ko ginagawa ang gawa ng aking Ama, huwag kayong sumampalataya. Hallelujah. Yan ang contextual ng Bible. Hindi magbibigay tayo ng conclusion ay na si Kristo ay Diyos. Parehas po kayo ng unawa ng mga Hudyo. Ang pinipilit ng mga Hudyo kay Kristo, si Kristo ay Diyos. Pero ang pinipilit ni Kristo sa mga Hudyo, yung mga gawa ng Ama, ipinakikita niya sa mga Hudyo. Yes. Kaya sabi niya mga kaibigan, kahit huwag na kayo sumampalataya sa akin, magsisampalataya na lang kayo sa mga gawa. Yes. Kung kahit basahin niyo sa Biblia ninyo, yung conversation dyan, ano pinapakita ni Kristo? Pinapakita niya pa sa mga Hudyo, Diyos siya, nang binanggit niya ako ng may isa, o ang pinapakita, mga kaibigan ni Kristo, yung gawa niya ay gayon din ang ginagawa ng Ama. Isa sila sa gawa. Isa sa paggawa kasi ako at ang Ama iisa, hindi naman nakalagay yung salitang one noun Ang nakalagay dyan mga kaibigan, kung meron pa yung Greek, yung salitang one, adjective ang nakalagay, hindi naman noun. Para sabihin natin na iisa yan mga kaibigan. Dinidescribe ni Kristo kung paano yung Ama iniingatan yung tupa, iniingatan din ni Kristo ang tupa. Kaya sabi nga sa 37, mga kaibigan, kung hindi ko ginagawa ang gawa ng aking Ama,
huwag kayong sumampalataya. Huwag kang maniwala sa sinabi ni Kristo. Ako ta maiisa. Kung hindi niya ginagawa yung gawa ng kanyang ama, ang pakahulugan ng oneness, Diyos daw si Kristo. Di parehas kayo ng diwa ng mga Hudyo Hallelujah. na pinipilit niyo si Kristo Diyos. Pinipilit nga ni Kristo sa mga Hudyo yung gawa ng ama Yes. Ang ipipilit ng mga hindi, Diyos ka. Bakit pinaparatangan ng mga Hudyo na si Kristo ay Diyos? Para si Kristo patayin. Yes. Hallelujah. Para si Kristo patayin. Yun naman layunin nila Kung Diyos yun, hindi mo mapapatay yun. Yun ang layunin ng mga Hudyo. Pag sinabi ni Kristo na, ako ay Diyos, sabi naman, namumusok ka. Hallelujah. Di ba pagka namumusok mga kaibigan sa Hudyo, di ba pinapatay nila yon? Yes. Gusto, inuhuli ng mga Hudyo, yung lalabas sa bibig ni Kristo. Kaya sinangayunan sila ni Kristo. Yes. Di ba, ayon sa inyong kasulatan, kayo yung mga Diyos. Yes. Kaya yung mga Hudyo, hindi na nagalit sa kanya. Mga Diyos din pala kami. So yun po ang nakalagay sa contextual ng talata, huwag natin paguhin. Ginagawa ninyo, tinatrap ninyo John 10:30 yun lang. Yes. Bukod sa John 10:30, wala na. Yung John chapter 10 ba yun? Hanggang verse 30 lang ba yun? Wala bang contextual yun? Bago ba sabihin ni Kristo na ako ta maiisa, wala ba siyang ibig sabihin doon sa mga talata? Pataas? May ibig sabihin si Kristo ron Yes. Pero para palapasin ng mga oneness, na yung ama siya rin yung anak. John 10:30, binigyan ng maling pakahulugan, yung anak daw ay Diyos. Di parehas sila ng diwa ng mga Hudyo. Yes. Hallelujah. Kasi pag inamin ni Kristo ng Diyos siya, papatayin siya. Nagiging problema. Mabigyan natin sa ating pastor dyan. So kung ang Panginoong Kristo na anak ay nagpaliwanag siya doon, Brother Aljo, na pinapatunayan niya yung mga gawa niya ay may gawa ng Ama. Iisa sila sa gawa. Ngayon, pagdating sa mga gawa, sa 2:22, 22 ng gawa. pinatutunayan ng Ama na gumagawa talaga siya sa anak Pakinggan natin mga kaibigan. Gawa 2:22 ay maigi basahin natin. Tingnan mo. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo Kita mo? sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos. Diyos ang gumawa Yes. Sa pamamagitan niya, nakakagawa pala ang Diyos ng mga tanda at kababalaghan sa pamamagitan ni Jesus na taga-Nazaret. Yes. Yan ang mababasa No, kaya maliwanag kasi bakit? Hindi naman makakagawa yung Ama sa kanyang sarili. Yes. 5:19 ng 1. Pakinggan yung Ama ba nakakagawa ba sa kanyang sarili? O yung kanyang gawa yun ay gawa ng kanyang Ama. 5:19 ng aklat po ng 1 mga kaibigan. Dapat may talata. Dapat may Hallelujah. ebidensya. Huwag puro kwento mga Yes, kaibigan. amen. Pakinggan nyo 5:19 ng 1. Pakinggan po natin. Ay ganito. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili. Yes. Tuloy, kundi ang makita niyang gawin ng Ama sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Yes. Hindi nga nakakagawa yung Ama sa kanyang sarili, yung anak Hallelujah. Mga kaibigan, mga kapal, bakit? Kaya sabi ni Kristo, maraming mabuting gawa na mula sa Ama pinakita ko sa inyo. Amen. Yung mabuting gawa pala mga kaibigan, mula pala yung sa Ama. Yes. Kasi hindi makakagawa yung anak sa kanyang sarili. Mga kaibigan, kaya sa 1:30, ang pinipilit ni Kristo doon sa mga Hudyo, yung kanyang mga gawa, Yes. doon sila iisa. Amen. Ang pinipilit naman ng mga Hudyo, si Kristo, siya rin yung Ama, siya rin yung anak. Yun ang kahulugan Hallelujah. Kaya lumalabas yung diwa ng mga oneness sa diwa ng mga Hudyo, parehas. Hallelujah. Mga Hudyo ang Kristo to Yes. Hindi naman naniniwala yung mga Hudyo na si Jesus siya ang Kristo. Hallelujah. Kasi ang kahulugan ng Antikristo, tumatanggi sa Ama at sa anak. Yes. Ito'y patok sa mga oneness. Bakit? Tinatanggihan nila yung anak Yung anak, ginagawa pa rin nilang Ama. May anak, may Ama. So hindi nila aaminin yan. O, ayaw nila tanggapin yung anak. Hallelujah. Ano alabas, mga Antikristo, alam mo, tapos paparatangan tayo pa Antikristo. Oo. Hindi nga namin tinatanggihan na may anak Hallelujah. Hindi namin tinatanggihan yung Ama. Bakit? Ikalawang 1:1-3, pakinggan nyo. May anak ba? Pakinggan po natin sa ikalawang 1:1 at ang bersikulo ay 3.
Ano ang pahayag ng banal na kasulatan ay ganito? Sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Hesus Kristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Si Hesus Kristo pala, anak ng Ama. Yes. Sa katotohanan at sa pag-ibig. Eh, di ba anak talaga yung Ama? Yes. Hallelujah. Hindi namin pwede tanggihan yung anak. Ngayon, ano ang pagpapakilala namin sa anak? Naigipas ng malinaw eh. Yes. Ano ba yung anak? Ano ba ang aming pagpapakilala sa anak? Ayon sa batay sa banal na kasulatan. Sa unang 1:4:1, tingnan po natin, ano po ba yung anak na tinutukoy Yes. ni Juan? Pakinggan po natin sa 4:1. Mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa liputan. Dito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ito mga kaibigan, ang pagkakilala sa Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. O baka nasa Diyos yan. Naparitong nasa Diyos. Ano bang nakasulat? Naparitong nasa laman o naparitong nasa Diyos? Naparitong nasa laman. Di ba? Pag pinapahayag mo pala na si Jesucristo ay naparitong nasa laman, sa Diyos ka. O pag sinabi bang laman sa kaliwanagan ng marami, ano po bang ibig sabihin nun? Human ba yun, brother Aldo? Tao'y mabi, meron yung laman at meron yung mga buto. Eh paano kung binaliktad mo yan? Naparitong nasa Diyos, eh ano mangyari? Hindi na pwede. Kasi kung yung anak ay naparitong Diyos, hindi niya napakikilalang tunay na Diyos yung Ama. Hallelujah. Diyos na siya eh. Yun yung malungkot, ano? Kaya nga sabi nga sa John 7:3, Ama, Yes. ikaw makilala nila na isang Diyos ng tunay. Eh naparito pala sa Diyos. Hallelujah. Eh dalawa na yung Diyos ng tunay. Isang naparito, isang nasa langit. Yes. Yun ang magiging problema, mga kaibigan. Ama, ikaw makilala nila na isang Diyos ng tunay. Eh Diyos na pala siya. Tanong, kung yung anak ay tunay na Diyos, ano, sinusugo ba ang tunay na Diyos ng isa pang Diyos? Hallelujah. At ang isang Diyos ba ginawa ng kapwa niya Diyos? Yun ang nagiging problema, mga kaibigan. Iisa pang magranting. Si Kristo ay kaisa-isahang Diyos. Yes. Ay bawa mga kaibigan, ito si Kristo. Oh. Kaisa-isahang Diyos siya. Liban kay Kristo, wala ng Diyos, mga kaibigan. Ngayon, yung nag-iisang Diyos sa si Kristo, sinugo. Ano? Sino ang nagsugo kay Kristo na kaisa-isahang Diyos? Eh lumalabas sarili niya. Yan ang mangyayari, mga kaibigan. Sarili niya sinugo niya. Pero may mababasa ka ba? Eh kung Biblia, kung bumabase tayo sa Biblia, ano ba ang nakasulat? Kung ano nakasulat, eh di yun ang ipagsigawan mo. Kung hindi nakasulat, manahimik ka. Bakit? Otoridad ng Biblia eh. At saka, tinan mo Brother Aljon, ang Ama, ginawa niyang Kristo at Panginoon ang anak. Maliwanag yan sa Sos 36 na gawa. Gawa ng Ama yon para maligtas tayo. Eh, tututulan ba natin yon? Ito, Pastor, ang Yes. tanong dyan. Yung Ama ba, pwedeng maging Kristo? Yun ang malaking tanong. Kasi ang Kristo, anointed one yan. Ang Kristo, nilangisan yan para maging Kristo, para maging Misaya, maging tagapagligtas. Ngayon, Eh, Pastor. sino ngayon ang mag-aanoin? Iyon. Kung yung Ama, siya ang Kristo, eh sino mag-aanoin sa Ama? Sabi ng Juanes, kay isa sarili niya. Ganun ba yung mga kaibigan? Inababasa ba yon? Wala naman sa Biblia yon. Pero may mababasa ako sa kanila, may nagpahid kay Kristo. Yes. Yung nagpahid kay Kristo, mga kaibigan, yun ang Ama. Mas paniniwalaan ko yun. Ang nababasa. Saka ito ba tanong, Pastor? Yes. Yung Kristo ba, siya ba yung Ama o siya yung anak? Eh di, kung Biblia ang pag-uusapan, napakarami. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yun. Ginagawa nila yung Kristo, Ama raw eh. Eh, yun ang patutunayan nyo sa mga membro nyo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, sabi ni Pedro. Yes. Sa 16 ng Mateo. Dapat, kung pinahayag ni Kristo, ni Pedro, Yes. ikaw ang Kristo, ang Diyos Ama. Pwede pa. Pero bakit, mga kaibigan? Ikaw ang Kristo at anak. Ang sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat ito hindi pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi pinahayag ng aking Ama na nasa langit. Nasa langit pala yung Amang nagpahayag kay Pedro na si Jesus siyang Kristo, ang anak ng Diyos. Anak ng anak ng Diyos gagawin yung Ama. Mabira naman. Kasi ang milosopo nila, Brother Aljon, pagbigyan natin. Kasi nga, anak naman daw talaga siya ng Diyos na babasa. Pero wala ka naman daw mababasa na hindi siya ang Ama.
Ay, wala raw akong mabalik. Kasi ay ito nga man, ngayon mga kapatid, sa matino, mga sintido ko muna lang. Lahat naman tayo nag-aaral ng Biblia. Wala rin sila mabasa na Oh. hindi na siya yung ama. Yes. At saka ang mababasa mo kasi, ang ama, tinawag niya na anak, yung anak. Yung anak naman, tinawag ng anak, yung kanyang ama na ama. Yun ang mababasa eh. Ngayon, ano ba ang tawag ng ama kay Kristo? Oh. Maigi ba sa 3:17 ng Mateo? Pangit na tinawag mong ama yung anak mo eh. Sabi diyan, Oh. ito ang sinisinta kong anak. Oh. Kanino boses yan? Yun, sa ama yun eh. Ang katwiran nila, boses din daw yun ng anak. Ay, pambihira, mga kaibigan. Parang masisiraan ng ulo yung mga nakikinig sa kanila eh. Eh, yung ama na nga nagsabi, ito sinisinta kong anak eh. Eh, paano mo malaman na ama yun? Kasi sinisinta niya nga na anak. At yung pakilala naman ng anak, Oh. doon sa Diyos, Mm. ay yun ang kanyang ama. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid. Eh, sinasangayunan din ba yun ng Biblia ni Apostol Pablo? Episo 1:3 o 17. Maigi basahin natin mga kaibigan. Oh. Si Kristo ba? Maliban dun sa binasa mo na 8:6, ito, sa Episo, pinatunayan ni Pablo yan eh. 1:3. Oh. Purihin nawa ang Diyos at Ama Oh. ng ating Panginoong Jesucristo. Kita mo? Dapat itututulan nila Yes. ito eh. Hallelujah. Karamihan kasi sa mga oneness, pag Oh. sinabi mo, Iwasan nila yan. pag sinabi mo yung Diyos, siya yung Ama, tutulang oneness doon. Yes. Gusto nila, pag sinabing Diyos at Ama, yun si Jesucristo. Yes, amen. Ang problema sa mga oneness, kapag binasahan mo ng talata, Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin, tapos paparatangan kang nagmamarunong, hindi, mali yung interpretasyon mo, eh di kayo magpaliwanag. Ang tama mga kaibigan, kasi ganito yan. No? Ang nagsabi naman ito si Pablo eh. Yes. Hindi ako eh. Yes. Binabasa ko lang yung pahayag ni Pablo na sabi niya, purihin nawa Oh. ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Kasi kung yung Ama at Diyos, yan Yes. dapat Yes. purihin nawa ang Diyos Ama na ating Panginoong Kristo. Hindi. Yes. Purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Panginoong Kristo. Dagdagan pa natin, Pastor. Yes. Sa Efeso 1:3, Yes. tanong natin sa 1:17 ng Yes. Efeso. Ay ganito. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ng Ama ng kaluwalhatian ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ano sabi mga kaibigan? Diyos at Ama. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Tutol kayo na sinabi ni Pablo. Nasabi nila, hindi ka maniniwala na yung Ama lamang ang Diyos. Eh di si Pablo ang dibatiin ninyo. Yes, amen. Si Pablo may sabi niyan eh. Kasi kung ang paniniwala mo, Brother Aljon, kung ilalagay ko sa timbangan, no, ako mismo ay bilang pastor eh, kung mali ka, mag-o-object ako. Bakit? Nakakarinig ang marami. Maaring mailigaw mo marami at ang mga membro sa church. Ngayon, ang ama na yan ang suma sa anak. Nag-dwell yan sa anak eh. Hindi yan ang ama. Kasi kung yan ang ama, wala nang dwelling. Kasi ang payag nila, Yes. sa 14:8 ng 1, para hindi bias, baka sabihin ng mga Yes. viewers natin. Pwede basahin natin. Hindi naman binabasa yung 14:9 na ang katunayan na si Jesus ay kami. Basahin natin. Okay, basahin natin mga kaibigan. Sa 14:8 ng 1, anong pahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Nang tanong si Felipe, Yes. sabi rito ay ganito. Yan, binabasa natin ang argumento nila, hindi tayo bias eh. Kung ako'y nakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Kaya, yan, Yes. Ama si Jesus. Oh. Yun ang konklusyon naman. Buwat ngayon siya inyong nakilala at siya inyong nakita. Okay, yun pa yung salitang nakita, nagdagdagan pa. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Yan, Yes. isang question. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Yes. Tuloy, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama? Hindi naman sinabi ni Kristo na, Ako, hindi Ama. ka ba nananampalataya, Felipe, ako yung Ama? Sabi niya, hindi ka ba nananampalataya, ako'y nasa Ama? At ang ama. At ang Ama ay nasa akin? Aba, sino ba mas malaki rito? Hallelujah. Ako'y nasa Ama, mas sa akin, tuloy. Oo. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo,
hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kanino gumagawa? Mga kaibigan, kasi yung Amang tumatahan sa kanya, Yes. gumagawa ng kanyang gawa, kundi ito'y gumagawa sa kanyang anak. Yes. Ngayon, Mali ba yun? tanong nila, Oh. Balaan yun? Sabi dyan Oh. ang nakakita sa akin, nakita sa mga tama. Nakita yung Ama kay Kristo. Yes. Bakit? Yung mga Sapagkat yung gawa ng Ama na kay Kristo, pero si Kristo hindi siya yung Ama. Yes. Kung susundan mo ang mga argumento ng oneness na ang Kristo, yan na yung Ama, hindi nakita ang Diyos. Hindi pwede makita ang Ama. Mismo si Kristo ang nagsabi, 5:37 ng John Kasi pagka nakita ang Diyos, magiging sinungaling si Kristo. Yes. 5:37 ng 1, sabi niya, ang Amang nagsugo sa akin, mga kaibigan, hindi ninyo nakita ang kanyang tinig. Hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Yes. So maliwanag yung mga kaibigan, may ibasahin natin, no? Kita nyo? 5:37 of the book of John, ano payag ng Biblia? Tapos ipipilit sa atin mga kapatid na, Ito mga kaibigan. na ang Ama nakita. Oh, hallelujah. At ang Ama na nagsugo sa akin, Ang Panginoong Kristo nagsasalita dyan. siyang nagpapatotoo sa akin, tungkol sa akin. Kailanman, hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Ay siya ba nakita? Nakita si Hindi Kristo. siya ang Ama. Ayun mga kaibigan at mga kapatid. Mali ba yun? Ang nagiging problema mga kaibigan. At ngayon mga kaibigan, ano ba ang nakita ng mga apostol? Yes. Yung mga gawa. Ngayon mga kaibigan, eto pastor, Yes. ang nakita ba ng mga apostol? Yung Ama? Yung Ama ba? O yung anak? Paano mga kaibigan, kung may mabasa ko sa Biblia, ang nakita ng mga apostol, yung anak. Yes. At yung sa anak na yon, makikita yung gawa ng kanyang ama. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, pag si Kristo gumagawa ng himala, niluluwalhati nila ang Diyos Yes. Bakit nila niluluwalhati ang Diyos? Pag si Kristo nagpapagaling, bumubuhay ng mga patay, niluluwalhati nila ang Diyos. Bakit mga kaibigan? Pinapakita ni Kristo yung mga gawa ng Ama. Sa pamamagitan ng gawa ni Kristo, naluluwalhati ang Amang. Kasi niyo mga kaibigan, pag ang Panginoong Kristo ay gumagawa ng mga himala, kagaya mga kaibigan, nang sinaway niya yung bagyo. Yes. Nang sinaway niya ang bagyo, humupa yung tubig, ano ginawa ng mga apostol? Di ba niluwalhati nila si Kristo? Yes. Sinamba. Hallelujah. Bakit? Nakita kasi nila yung gawa ni Kristo. At Yes. yung gawa ni Kristo, mga kaibigan, yun ang Amang gumagawa sa kanya. Yes. Amen. Niluluwalhati si Kristo sa mga gawa. Nasa Biblia ba yun na niluluwalhati si Kristo? Dahil sa kanyang mga gawa, may ikibasahin natin, Pastor, no? Yes, amen. 17:4 ng 1. Pakinggan yung mga kaibigan. Kasi kami kung magsalita, may talanta May Hallelujah. ebidensya dapat Sa 17:4. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na iyong pinagawa mo sa akin. So maliwanag ito, Pastor. Yes. Niluwalhati kita sa lupa. Amen. Niluwalhati pala ng anak yung ama sa lupa. Yes. Bakit? Pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Thank you, Lord. Kaya nga si Kristo naluluwalhati nila Yes. Pag si Kristo gumagawa ng himala, niluluwalhati nila ang Diyos. Si Kristo ba ang maluluwalhati? Pag gumagawa si Kristo ng himala, o Hallelujah. ang Diyos ang naluluwalhati? Yes. Hallelujah. Ang Diyos. Ang Diyos ang naluluwalhati. Kagaya ito, Pastor, no? Na yung sinaway yung bagyo ni Kristo, Yes. ang niluwalhati nila ang Diyos Nang binuhay ng Panginoong Kristo si Lazaro, niluwalhati nila mga kaibigan, ang Diyos mga kaibigan, Yes. at sa ating mga kapatid na pagka si Kristo ay gumagawa ng himala, niluluwalhati nila ang Diyos kay Kristo. Amen. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So maigi ay basahin natin sa 1:11 at ang bersikulo po ay 40. Anong pahayag ng Biblia ay ganito. Sa 39 muna, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid niyoong namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siya'y namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya,
ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi hindi niya maluluwalhati ang Diyos kung hindi niya bubuhayin eh. Yes. Kaya mapapansin natin, pag gumagawa si Kristo ng himala, niluluwalhati ng tao ang Diyos. Yes. Kaya nga nang pinagaling ni Kristo yung kutongin, Pastor, sabi niya, Yes. huwag ka sumama sa akin. Mumaro ka, magandog ka. Yes. Magandog ka sa Diyos. Hallelujah. Sa Diyos niya pinapakandog eh. Tapos sabi ni Kristo, huwag kang umalis dyan. Magandog ka sa akin. Dapat ganun mga kaibigan. At mga kapatid, niluluwalhati ang Diyos, mga kaibigan. Tingnan natin mga kaibigan. Sa 11:3 ng 1 ay ganito. Sa 2 muna. At ito yung si Maria na nagpahid sa Panginoon na ang kwento ay kinuskos ang kanyang mga paa na sa kanyang buhok. Na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niya. Yes. Yung sakit pala ni Lazaro, Amen. sa ikaluluwalhati pala yun ng Diyos, upang yung anak ng Diyos maluwalhati sa pamamagitan ng Diyos. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid, yung po ang napakalinaw. Kaya nga, pag si Kristo nagpapagaling, niluluwalhati ng mga tao yung Diyos. Bakit? Lahat kasi ng kaluwalhatian sa Ama eh. Yes. Mga kaibigan at sa ating mga Thank kapatid. you, Lord. Hallelujah. Kaya nga, pag pinahayag mo si Yesu Kristo yung Panginoon, maluluwalhati yung Ama eh. Amen. Tanong dyan mga kaibigan, nasaan ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Bakit pagka si Kristo gumagawa ng himala? Niluluwalhati nila ang Diyos. Nasaan ba ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kaibigan? Yes. Tignan po natin sa aklat ng 2 Korinto 4 at ang bersikulo po ay 6. Tingnan po natin ang pahayag ng ating Apostol Pablo. 4:6 mga kaibigan. Yamang ang Diyos ay nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Yesu Kristo. Yes. Yung kaluwalhatian pala ng Diyos na sa mukha ni Yesu Kristo. Kaya pag si Yesu Kristo, mga kaibigan, nagpapagaling, bumubuhay ng mga patay, niluluwalhati ng mga tao ang Diyos. Amen. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang kaluwalhatian naman talaga nasa Diyos eh. Thank you, Lord. Maging sa pagbabalik ni Kristo, sabi doon sa 16:27 ng Mateo, ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Amen. Kaya nga sa Tito 2:13, na hintayin o mapalad na pag-asa, pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Yung makikita sa Tito 2:13, yung kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Yes. Amen. Bakit? Si Yesu Kristo kasi sinag ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Makikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos at yung kaluwalhatian ni Yesu Kristo. Na ang kaluwalhatian ni Kristo, mga kaibigan, sabi doon, ang kaluwalhatian ng Diyos nasa mukha ni Yesu Kristo. Amen. So, tingnan natin, Pastor Jeff. Yes, hallelujah, no? Gusto ko lang, bago tayo magtapos, ay pinaparatang kasi tayo na ang katwiran kasi nila, tinatakot yung mga membro natin na kapag hindi daw natin sinasampalatayanan si Jesus na Diyos, ay mapapahamak daw, may impyerno daw yung ating mga membro. 8:24 ng Juan ang kanilang ginagamit. Pwede ba nating basahin yon? Ano ba ang nilalaman ng 8:24? Okay, may basahin natin mga kaibigan. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, Oh. ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi ba parang may marong panlilin lang? Ano? Kung hindi nyo kayang idepensa, huwag kayong manakot. Dahil ang kahulugan ng talata, kung hindi kami sasampalataya na si Jesus ang Kristo, mga mamatay kami. Walang kaligtasan, no, sa aming mga kasalanan. Hindi naman sinabi na ang hindi sumasampalataya na Diyos si Kristo sa talata eh. Ano ang nakalagay sa talata? Ang paniniwala namin mga kapatid, ang Panginoong Kristo ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. Siya ang sinugo para iligtas ang sanlibutan. Yan ang aming paniniwala. Kaya wag po tayo magparatang na gagamitin natin yung mga talata
na akala naman natin parang mga bata lang yung pinagsasabihan ninyo. Ang talata, babasahin mo word for word. Yun ba talaga ang kahulugan ng sinasabi nyo? Kung makapagparatang kayo, no? Ay, mga kapatid, hallelujah. Aralin nyo pa, kung matatag, totoo kayong matatag. Matatag itong oneness, no? Kami, isinasigaw namin sa programa ng Apostolic Back to the Bible. Hindi kami sumasamba sa Diyos na may dual. Sinasamba namin ang Diyos na Espiritu, Absolute One. Oh, yan kasi ang pinapasamba ni Kristo. Yes. Na ang Diyos inahanap ng Ama, ang tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Walang dual sa Espiritu. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu, kaya kinakailangan siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yes. Ang ating pagsamba ay sa Diyos na Espiritu, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Ngayon, Lord. kung si Kristo, mga kaibigan, Diyos na, tao pa, dual nature si Kristo, pag sinamba mo yung si Kristo, yung katawan, Hallelujah. pinapasamba nga ni Kristo yung Diyos na Espiritu Hallelujah. Pag sinabing Diyos, Espiritu yun. Si Kristo may laman at buto Amen. Ina-address yung Espiritu sa Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Yes. Maliwanag, pag sinabing Diyos, Espiritu, walang laman at mga buto. Pag ang Diyos ay Espiritu, ito yung sinasamba ng Diyos sa Espiritu. Hindi Diyos na tao, mga kaibigan at Amen. mga kapatid. Kaya nga, ang payag ng ating kaibigan, Yes. medyo tama ang kanyang punto na itong si Kristo, ito yung nalagyanan. Yung Diyos na tumaan sa kanya, ito ang tunay na Diyos. Yes, yan ang Ama. Mas maigi, mas tama pa yon. Yes. Na yung Kristo, ito yung katawan, ito yung lalagyanan, para daw baso. Yung baso, mga kaibigan, mga kapatid, tapos nilagyan mo ng tubig, Yes. yung tubig ba, yun din ba yung baso? Magkaiba. Hallelujah. No? Yung baso ba, yun din ba yung tubig? Ngayon, mga kaibigan, sino ang tunay na Diyos? Yung tunay na Diyos ba si Kristo? O yung tumatahan kay Kristo ang tunay na Diyos? Yes. Sabi ni Kristo, ang Ama ay tumatahan sa akin. Sabi ni Pablo, ngunit saga ng ating may isang Diyos lamang ang Ama. Tutol kayo. Yung isang Diyos lamang na Ama, sabi ni Pablo, yun ang tinutukoy ni Kristo, ang Ama ay tumatahan sa akin. Yun ang tunay na Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Yun ang tunay na Diyos. Yung Amang tumatahan kay Kristo, ito ang tunay na Diyos na dapat nating makilala. Yes. Amen. At ang magpapakilala ay walang iba kundi ang kanyang anak. So, Yes. marami na ata tayong mga basher ngayon. Hallelujah. Siguro magkatapos nito. Marami ng basher. Kailangan magmaskara na ako nito. Wala naman tayong pakialam sa buzzer, Brother Aljon eh. Basta tayo, nag-umpisa tayo. Hindi naman tayo pinanganak kahapon lang. Saka, pag tayo magsalita sa programa natin, Yes. may talata. Amen. Sinusunod ng talata. Pangit naman mga kaibigan, mga ngaral tayo, wala tayong talata, puro lang tayo daldal Yes. na ang Diyos dual nature. Sino ba may dual nature? Ang Diyos ba o si Kristo? Minsan sabi nila, ang Diyos may dual nature. Yes. Minsan naman, si Kristo may dual nature. Hindi mo alam kung sino may dual nature Ang Diyos ba may dual nature o si Kristo may dual nature? Salamat, nakaalis na tayo sa ganyang magulong paniniwala. Kaya, iisa lamang po ang Diyos. Pinakikilala ni Kristo sa John chapter 17 verse 1 na ang Ama ang dapat makilala ng isang Diyos na tunay. Pinakikilala ni Apostol Pablo, ngunit saga ng atin may isang Diyos lamang ang Ama. Yung salitang lamang, hindi mo na pwede dagdagan. Hindi naman sinabi ni Pablo, may isang Diyos lamang ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi. Yes. Ang tinutumbok ni Pablo na nag-iisang Diyos lamang yung Ama. At yung nag-iisang Diyos lamang na Ama, sabi ni Kristo, ang Ama ay tumatahan sa akin. Yun ang nag-iisang tunay na Diyos. Yes. Amen. Mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Ang Ama, niluluhuran ni Apostol Pablo yan. Okay, sabi ni... 14 hanggang 15 ng Episo. Sabi dyan ni Brother James Istumago, ating kaibigan na po. Amen, Brad. Tama ka. Siya ang sinag at larawan ng pagka-Diyos. So, Yes. correct po yan. Nasa Hebreo 1:3 yan. Yes. Na siya sinag ng kanyang kalwalatian, Amen. tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Yun ang nababasa. Kaya saludo tayo sa mga nababasa. Sinag at larawan ng pagka-Diyos. Kasi paano mo mailalarawan ang Diyos? Yes. Makikita mo kasi yung Diyos sa pamamagitan Ng anak. ng gawa ni Kristo na kanyang anak. Yes. Ang Diyos nagpapagaling, si Kristo ay nagpapagaling, Yes. ang Diyos bumubuhay ng patay,
si Kristo ay bumubuhay ng mga patay. So mga kaibigan, pinapakita ng Panginoong Jesucristo yung gawa ng kanyang Ama. Kaya nga, ang Diyos ay nahayag sa laman. Paano mahayag ang Diyos sa laman? Sa pamamagitan ng kanyang pagtahan. Yes. Ang Ama ay tumatahan sa akin. Kaya yung Ama ay tumatahan kay Kristo, Yes. upang ang Ama ay mahayag sa katawan ni Kristo. Amen. Kaya yung ginagawa ni Kristo, yun po ay gawa ng Ama upang mahayag yung gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. Sino ang tagapagligtas? Walang iba kundi ang Diyos Ama. Paano magligtas ang Diyos Ama? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Jude Yes. chapter 1, verse 25, may isang Diyos at na tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Yes. Yun po ang nakasulat. So, Amen. ang oras natin mga kaibigan ay patuloy na tumatakbo, no? Yes. Batiin po natin si Pastor Jimmy Istumago dyan sa North Sagaray. Amen. At sa Thank you, Lord. kanyang pamilya. Kaya na Father John Ray Istumago. Yes. Kaya na Kuya Wilter Meamo. Thank Yan you, sa Lord. Dasmariñas, Cavite. At sa lahat po ng ating mga viewers Amen. na patuloy na sumusubaybay, pwede po tayo mag-comment mga kaibigan at mga kapatid. Pasin nyo mga kaibigan, Apostolic, Back to the Bible, mga kaibigan, lahat po na aming sinasabi, may batayan sa Biblia. Yes. Hindi po kami nagsasalita rito na walang batayan. Kasi pag wala tayong batayan sa Biblia, pagbibintangan na naman tayo na. Yes. Gawa-gawa lang natin sinasabi Amen. natin, mga kaibigan, Amen. sa ating mga kapatid. Sabigay natin ang muling pagkakataon sa ating Pastor Jet. Hallelujah. Salamat, Brother Aljon. Nasa huling panahon na tayo, mga kapatid. Kung totoo kang matibay, sa aral yan makikita. Ang aral mo hindi magulo. Ang aral kasi ang makakapagligtas. Nasa huling panahon na tayo, ang Diyos natin ay hindi Diyos ng kaguluhan. Nagpapaliwanag tayo ngayon na tao, bukas makalawa, Diyos na naman ang anak. No, hindi po tayo dapat ganun. Dahil ang salita ng Diyos ang makabangga natin. Hindi natin dapat banggain ang salita ng Diyos. Kundi aralin natin kung ano nakasulat. Ngayon, kung nakasulat yun, isang palatayanan natin. Kung plano ng Ama na magkaroon ng anak para iligtas tayo, di isang palatayanan natin. Dahil ang Ama nagligtas sa pamamagitan ng anak. So wala tayong problema, Brother Aljon. Ang ating paniniwala ay monotheism. Absolute one, walang dualismo o duality sa kanyang loob. Ang paniniwala natin, pure spirit, yan ang Ama. Sambahin yan sa espiritu at katotohanan. Yun ang aming paniniwala. Ngayon, kung hindi ninyo magustuhan at banatan ninyo kami, di maglatag kayo ng inyong mga talata. Kami naman ay sa larangan ng pangangaral ay hindi naman tayo baguhan, no? Lalo na si Brother Aljon ay membro din ito ng Philippine Debaters Association, no? Kaya ang Panginoon may layunin. Bakit natin itatago yung ating nalalaman? No? Para lumabas kung ano ang totoo at sino ang totoo. Para yung mga kasinungalingan maalis at ang katotohanan maghari, mga kapatid. Yun lang ang layunin ng Apostolic Back to the Bible. Salamat, Brother Aljon. Saka request ko sa mga oneness, Yes. dapat kung sila magpaliwanag sa pagka-Diyos, pakiusap ko sa kanila, bigyan nila talata. Mm-hmm. Bigyan nyo ng talata, mga kaibigan, mga kapatid. Ayaw ko kasi mga kaibigan na puro kwento, mga ngaral sa FB Live, puro kwento, wala naman talatang Yan. pinabanggit. So para hindi po tayo mapagbintangan, Yes. na tayo gagawa-gawa ng kwento, gawa-gawa tayo ng istorya tungkol sa pagka-Diyos. Bigyan natin ng talata kasi karamihan na napapasin ko sa ibang Yes. ones, kung magpaliwanag, 2 o 3 Oo. talata, ubusin ang oras. Oo, tapos galit pa yan. No? Tapos ngayon, para tayo pa pararatangan na Antichrist, Yan. ang dami namin talatang binabasa sa Biblia. Sabi nila, Madian yun, binabasa mo ngayon talata sa Biblia. Hindi mo naman nauunawaan. Oo. Di ipaunawa mo. Kailangan, kasi tatanggap naman tayo ng unawa eh. No? Hallelujah. Yes. Yung 1:30, hindi naman nila maunawaan ito. Yes. Kaya nga maraming oneness, mga kaibigan, almost 90% na oneness na nagkakamali sa pagpapaliwanag ng 1:30. Hallelujah. Sabi ng isang oneness, iisa sa pangalan. Iisa naman, iisa sa pagka-Diyos. Isa naman, isa sa salita. Isa naman, isa sa salita. Isa naman, iisa sa plano. Hindi nila binasa yung contextual. Nandun na nga ang contextual para malaman natin. Hallelujah. Pinipilit ni Kristo yung mga gawa ng Ama sa mga Hudyo. Ang pinipilit naman ng mga Hudyo kay Kristo, siya ay Diyos. Yes. Ito nagiging problema mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, magpalain po kayo ng ating Diyos. Hindi po kami galit. Pagamat maraming Yes. galit sa atin. Yes. Pag sinasabi natin na ang tunay na Diyos ay ang Ama,
galit na galit yung iba. Yes. Hindi magreklamo kayo kay Pablo. Si Galit. Pablo ang may sabi Yes. na may isang Diyos lamang ang Ama. Bakit ka magagalit kung matatag na kayo? Ang paniniwala ninyo, nakapundar sa bato. Ba't ka magagalit? Di siwalat nyo ang katatagan. Yan ang problema, mga kayo. Pag tinatawag, pag sinasabi naman natin, Yes. si Yeso Cristo anak ng Diyos, galit pa rin sila. Hindi na natin problema yan, Brother Aljon. Basta kung ano yung nakasulat, binasa mo, wala na tayo Ang dyan. daming talata sa Biblia, Marcos 1:1, Yes. Ikalawang Korinto 1:19, sa Gawa 9 at versikulo 20, maliwanag po mga kaibigan na si Jesus ay anak ng Diyos. Unang 1:4 at ang versikulo 15, ang sino man nagpapahayag na si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya sa Diyos. Doon kayo magalit kay Juan, huwag sa akin mga kaibigan. Yes, amen. So, siguro overtime na tayo, no? Pagpalain po tayo ng ating Diyos Ama at binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Muli po, tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo, Hallelujah. alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Ito po muli ang programang Apostolic Back to the Bible. Thank you, Lord. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoong Kristo. Amen. Trabaho lang, mga kaibigan. Walang personalan, pangangaral lang Yes. po ang aming Amen. palayain, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. God bless you all. Sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihan.